Ito ang reading mo, Pisces. Welcome back to our channel. Nawala nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This the general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, the Lovers. I feel like yung energy mo, nasisense ko na andun yung pagmamahal. Pagmamahal na iniisip mo, na gusto mong makuha, gusto mong mapunuan, gusto mong maibigay. Pwedeng sa sarili mo, pwedeng sa isang tao sa buhay mo. Ang mensahe ng card mo, you feel connected dun sa taong to. Hindi ka makaalis kasi andun yung pwedeng obsession, addiction, or something here na nagkakaroon ng hindi maganda dun sa sitwasyon. Marami kang pinagdaanan. Marami kang naranasan. Maraming pagsubok na dumating sa buhay mo. Pero lahat yon nalagpasan mo. Ngayon nakikita ko na may mga gusto kang gawin. Something here na gusto mong magkaroon ng linaw dun sa situation. May mga gusto kang malaman. May mga gusto kang alamin. Marami kang natutunan doon sa mga nangyari na yon, sa sitwasyon na yon. And alam mo sa sarili mo na baon-baon mo yun palagi dahil yung mga knowledge na yun, alam mo sa sarili mo na makakatulong yun para sa'yo. Mas matatag ka na ngayon kasi alam mo yung mga pinagdaanan mong yun, hindi siya biro-biro lang. Hindi siya ganun lang na kadali na malalagpasan, pero ikaw nakaya mo yun. Nakita ko na something here na merong ginagawa kang paraan. You're taking a risk dun sa situation na yun. Kasi something here na you're trying to do your best. Ngayon mas gusto mong i-focus, bigyan ng attention yung trabaho, yung pera, yung career. Something here na involve yung money. Some of you, may tao na gustong magbigay ng tulong or may ibigay sa'yo. Andun yung success, yung victory. Some of you, pwedeng awards, promotion, or something here na pwedeng nakikilala ka na unti-unti ng mga tao. Clarify natin ang the Devil, Queen of Wands, and Two of Cups. Very passionate. Unti-unti nang nag-heal yung mga nangyari na yun. And alam mo sa sarili mo na pinupunuan mo yung pagmamahal na kaya mo dun sa sitwasyon na yun. Pwedeng sa sarili mo, pwedeng dun sa tao. Clarify natin Knight of Swords, the Tower, and the Lovers. Nakikita ko na sobrang minahal mo yung tao. Minahal ka rin naman niya, pero nagkaroon ng ending dun eh. Kasi, alam mo, hiwalay kayo dahil merong mga bagay kayong hindi na pagkasunduan, hindi na pag-usapan ng maayos. Naripay natin ang Strength. Ace of Swords and Ace of Cups.
May darating dito na bago para sa'yo. Something here na talagang gusto mo. Pwedeng communication, clarity, and new romance. Bagong pag-ibig. It depends on you kung ano yung gusto mo na tanggapin sa buhay mo. Clarify natin ang Knight of Pentacles. Two of Cups and Four of Pentacles. Nakikita ko na hindi mo makalimutan yung nakaraan eh. Hindi mo makalimutan yung mga nangyari. Something here na pwedeng magkaroon ng seryosong pag-ibig. Some of you pwedeng may darating na offer, engagement, proposal, and you feel secured when you accept it. Clarify natin ang Two of Swords. Judgment and Three of Swords. Nakikita ko na ngayon may mga desisyon kang ginagawa para sa sarili mo. Kasi ito yung challenge mo na ma-overcome to. Clarify natin ang The Chariot. 10 of Cups and 10 of Pentacles. This is 10-10. Andun yung long-term na relationship, long-term na masaya ka, happiness. And all, nandun eh. Parating yan sa'yo. Abundance, prosperity, love, happiness. Diba? Pwedeng marriage, family, happy family, o celebration. May maaari magkakaroon dito ng kasalan. Union. Clarify natin ang Seven of Swords. The World and Queen of Pentacles. Nakikita ko na may mga minamanifest ka dito. You're trying to invest something here. Kasi diba you're taking a risk. And then, alam mo sa sarili mo na pwede ako mag-invest. Why not? Kung itry ko, diba? Mag-take a risk ako. And alam mo sa sarili mo na gusto mo rin to eh. Itong cycle na to. Something here. Some of you pwedeng travel. Clarify natin ang 7. Clarify natin ang 6 of Wands. Clarify natin ang 6 of Wands. King of Wands and Knight of Wands. Andun yung very passionate. Magiging maganda yung pagsasama, very fiery, and busy together. Maraming ginagawa. At nandun eh, masayang masaya. May mga celebration, and masyadong maalag yung sitwasyon na to. Alamin natin kung anong mensahe ng yung gabay. The Ocean. The deep blue sea speaks to your soul, healing and soothing you. Even the act of imagining yourself dipping into its healing womb brings about desirable effects. Better yet, spend time physically near the ocean. Allow its power and beauty to wash away all cares and concerns. Ang mensahe ng yung gabay na kapag you feel something na na-stress ka, nadidepress ka, yung something na may negative kang nararamdaman na emotion, you need to go somewhere. Pwedeng sa labas ng bahay, or kung may malapit na dagat sa lugar mo, maglakad-lakad ka. Kailangan mo rin na ng sariwang hangin, ng makikitang puno. Kasi minsan yung mga kalikasan, malaki na itutulong nun sa atin eh. Yung huni ng ibon, yung simoy ng hangin, yung tunog ng karagatan. Malaki yung nagiging
impact nun sa kalusugan natin. As long na didetach mo yung sarili mo dun sa mga bagay na negative, mas maganda yun kasi yung katawan natin sensitive yan. Minsan pag hindi na niya kinakaya yung pain, yung stress, pwedeng magkasakit ka. Mas maganda na alagaan yung health dahil yan yung ating kayamanan. Basta palagi mo lang isipin yung pananaw mo na maging positibo at pagtiyagaan, maging matatag sa kung ano mang dumarating sa buhay mo at magsumikap. Gawin mo lang yung best mo palagi sa mga bagay na dumarating sa buhay mo at magdasal lang palagi. Huwag makalimot sa Diyos na nandyan lang at pinagmamasdan ka. Gawin mo lang yung makakaya mo. At itong yung reading, Pisces, kung nakaresonate ka, comment down below. Thank you for watching.